666. The Mark of the Beast. Wala kang kamalay-malay at hindi mo alam na maaring mayroon ka na at taglay mo na ang markang ito. Kung hindi mo pa alam, ngayon malalaman mo na. Ano nga ba ang marka ng hayop o Mark of the Beast kung tawagin sa Ingles? Marami ang nagtatanong, namamangha at nag-iisip kung ano nga ba ito. Mayroon tayong maririnig na sabi-sabi at paliwanag ng kung sino-sino tungkol dito. Ngunit marami ang hindi nauunawaan at mali ang pagkakaintindi kung ano nga ba ang katotohanan pagdating sa usapin at paksang ito. Ngunit ngayon malalaman mo na kung ano talaga ang tunay na kahulugan tungkol sa tinatawag na marka ng hayop o Mark of the Beast. Mauunawaan mo ngayon kung bakit kailangan mong malaman at importanteng alamin ang tungkol dito. At kung ano ang dapat mong gawin upang maligtas, hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang iyong mga mahal sa buhay. Sapagkat sa totoo lang, ang marka ng hayop na ito ay nasa sanglibutan na. At wala kang kamalay-malay na mayroon ka na pala nito at taglay mo na pala ang markang ito ng hayop. Dapat mong alamin ang katotohanan kung gusto mong makaiwas sa kaparusahan ng Diyos at maligtas. Isa na namang mapagpalang buhay sa inyong lahat ng mga tinawag at hinirang ni Yahuwah sa mga patuloy na sumusubaybay sa mga pag-aaral na ginagawa natin upang tayo ay matuto sa katotohanan at lumayo sa mga maling aral na kumakalat at lumalaganap sa mundo na nagdudulot ng mga kasawian at kapahamakan sa buhay ng tao. At sa ating pagkatuto at pagtanggap sa katotohanan na itinuturo ng Biblia, tayo naman ay maliligtas sa kaparusahan na darating sa makasalanang sanlibutan. Napakaraming paliwanag, konsepto, katuruan, espekulasyon at mga sabi-sabi ng iba't ibang tao at mga mangangaral ang nagsilitaw sa paligid at sa social media tungkol sa marka ng halimaw na ito na binabanggit sa Aklat ng Pahayag o Book of Revelations, chapter 13. Ipapaliwanag natin ngayon ng malinaw kung paano ang marka ng hayop na ito ay kasalukuyan ng umiiral sa sanglibutan at kung paanong tayo at pati na rin ang mga mahal natin sa buhay ay apektado ng sinasabing marka ng hayop na ito na binabanggit ng Biblia. Ang nakalulungkot nito, karamihan sa mga nangangaral at nagtuturo sa paksang ito ay bigo sa pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang totoong sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ang kanilang paliwanag ay base lamang sa nakikita nilang makabagong teknolohiya, sabi-sabi, o di kaya naman ang tinuturo nila ay nagmula lamang sa sarili nilang idea, haka-haka o maling akala. Kabaliktaran sa kung talagang malalaman mo lamang katotohanan tungkol dito, ay makikita mo na ang mga taong ito na nabanggit ay nagpapakita ng ebidensya na sila mismo ay nagtataglay ng markang ito sa kanilang ministeryo. Lilinawin natin ngayon ang lahat ng mga bagay upang mawala ang pagkalito at alinlangan sa ating isipan tungkol sa paksang ito. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia at hayaan natin ang mga salita ng Diyos ang magpaliwanag sa atin ng katotohanan tungkol sa marka ng hayop na tinatawag na Mark of the Beast. Ang tungkol sa marka ng hayop ay makikita natin sa Aklat ng Pahayag sa Revelations chapter 13. Mababasa dito ang tungkol sa isang hayop na makapangyarihan at lapastangan sa Diyos na nakita sa pangitain na umahon mula sa dagat. Si Apostol Juan ang nagsulat o nag-record nito matapos ipakita sa kanya ni Yahushua ang mga vision o pangitain. At sinasabi sa pahayag na ito na ang hayop na ito ay isang individual na binigyan ng kapangyarihan mula sa dyablo, na sinasamba naman ng mundo, na may napakalakas na puwersang militar, malawakang impluensyang politikal at may kapangyarihan manipulahin ang ekonomiya. Sa madaling salita, ang hayop na ito ang may kontrol sa isang pamahalaan o gobyerno na naghahari sa mundo. May isa pa o pangalawang hayop na binabanggit sa Revelations chapter 13 na katulad ng isang kordero o tupa, ngunit nagsasalitang gaya ng dragon. Ang pangalawang hayop na ito ay mistulang maamong tupa, ngunit ang kanyang mga sinasalita ay gaya ng dragon. E sino ba yung dragon? Hindi ba ito rin ang matandang ahas na si Satanas? Tama ka. Ang dragon at matandang ahas na binabanggit sa Biblia ay walang iba kundi si Satanas. Sa ating pagpapatuloy, ayon sa Aklat ng Pahayag, ang pangalawang hayop ay ginagaya ang Kristo dahil may anyo ito na katulad ng tupa o kordero. Hindi ba si Jesucristo ang tunay na kordero ng Diyos, ang maamong tupa? Ngunit itong pangalawang hayop na ito ay nag-aanyo din o ginagaya ang tunay na Kristo. Ngunit sa katotohanan, ang itinuturo ng pangalawang hayop na ito
ay mula sa aral ng dragon. Sa madaling salita, ang pangalawang hayop na ito na binabanggit sa Revelation 13 ay ang peking Kristo. Nagaanyong banal, ngunit ang mga itinuturo ay ang malademonyong aral ng dragon na Diablo, na walang iba kundi si Satanas. Itong pangalawang hayop na to ay makikilala natin sa kanyang mga gawa, sapagkat siya ang kumakatawan sa huwad na propeta at antikristo, at pangungunahan niya ang isang huwad na Kristyanismo. Bakit nga ba sinabing huwad o false Christianity? Kasi kapag sinabi mong Kristiyano ka, dapat lang na sinusunod mo ang mga aral ni Kristo. Pero kapag kabaliktaran o kontra at sumusuway ka sa mga aral ni Kristo at gayon din ang tinuturo mo sa iba, hindi ka matatawag na Kristiyano. Kaya nga ang tawag sa samahang ganito ay huwad na Kristyanismo. At hindi basta-basta ang kapangyarihan nitong pangalawang hayop sa Revelation 13, sapagkat pangungunahan nga niya ang false version o false Christianity sa mundo, na magsisilbing dahilan at magtutulak sa mga tao sa sanglibutan upang sambahin naman ang unang hayop o ang first beast. Ayon sa mga eksperto ng kasaysayan at mga Bible scholar, ang sumisimbolo sa unang hayop o first beast sa Revelation 13 ay kumakatawan sa muling nabuhay na Imperyong Romano, na walang katulad ng kapangyarihan sa politika, ekonomiya at puwersang militar sa sanglibutan. At ang pandaigdigang huwad na relihiyon o peking Kristyanismo na sumisimbolo naman sa pangalawang hayop o second beast. Ang dalawang hayop na ito ay magsasanib puwersa upang walang awang i-persecute o sigin ang mga tunay na mananampalataya at sumusunod sa aral ni Kristo sa mga darating na panahon ng pagdurusa sa sanglibutan, na magtutuloy naman sa muling pagdating ng Panginoong Yahushua upang pagharian niya ang lahat ng mga bansa at upang itatag ang kaharian ng Diyos sa buong kalupaan. Nasa konteksto ng dalawang makapangyarihang individual na ito sa sanglibutan at ang sistemang kanilang kinokontrol kung saan may kaugnayan ang tungkol sa mark of the beast o marka ng hayop. Basahin natin ang Revelations 13 verse 16 to 17. Ito ay tungkol sa ikalawang hayop na sumisimbolo sa huwad na propeta at kung paano niya sinusuportahan ang pagsamba sa unang hayop, at ganito nga sinasabi ng banal na kasulatan. Revelations 13 verse 16, 17. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that he had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Sa Tagalog, at ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda. Sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Tandaan na ayon sa ating binasa, ang mga nasa ilalim ng impluwensya ng beast o hayop ay magpapakita ng sinasabing tanda o marka. Makikita daw ang marka sa kamay at sa noo. At sa huli, sinasabing ang marka na ito ay gagamitin para makontrol ang ekonomiya, kung sino lamang ang papayagang bumili at maaaring makapagbili. At sa ating pagpapatuloy sa pagtuklas kung ano nga ba ang marka ng hayop na sinasabi sa Revelation 13, banggitin din muna natin ang iba't ibang popular na theory ng mga tao na madalas mapagkamalian na mark of the beast. Maraming spekulasyon na ang marka daw ng hayop ay isang uri ng barcode na ilalagay sa kamay o sa noo. May mga nagsasabi na ang marka ay related daw sa makabagong credit card o debit card. May mga sabi-sabi naman na ito daw ay computer chip o RFID chip na maaari daw ilagay sa ilalim ng balat ng kamay o noo. At kaya wala daw makakabili o maaaring mga lakal maliban na tanggapin na malagyan ito. Ang iba naman ay pinangangambahan na baka daw ito ay ang government identification tulad ng Social Security Number sa Amerika at National ID System naman dito sa Pinas. At ang pagtuklas sa biometric scanning na gamit ang fingerprint sa daliri ay maaari daw na pasimula ng mark of the beast. Sa ating pagpapatuloy, ang mga nabanggit ay hindi ang marka ng hayop. Bagamat ang teknolohiya ay malaki ang koneksyon sa komunikasyon ng impormasyon na may kaugnayan sa marka ng hayop, hindi pa rin sila maituturing na marka ng hayop at taliwas sa sinasabi ng Biblia. Ang isa pang madalas na mapagkamalian ay ang marka daw ng hayop ay pareho lang ng numero ng hayop. Another mistake that people often do is confusing the mark of the beast with the number of the beast, as though they are one and the same. Isang pagkakamali ang isipin na ang marka ng hayop at numero ng hayop na 666 ay iisa lamang. Hindi po sila magkapareho. Magkaiba po sila. Ang marka ng hayop
ay iba ang kahulugan at ang numero ng hayop na 666 ay iba rin naman ang kahulugan. Ang bilang ng hayop o ang 666 kasi ay ang pagkakakilanlan sa Antikristo. Ang numerong ito ay pinahayag upang malaman natin kung sino ang Antikristo o Antichrist na binabanggit sa Bible. Kaya siya tinawag na Antikristo kasi nga kontra siya sa mga aral ni Kristo. At ang itinuturo niya ay kabaliktaran sa itinuturo ng Biblia. At malalaman natin ang pagkakakilanlan niya dahil sa numerong 666. Magkakaroon tayo ng pag-aaral sa topic tungkol dito sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, pag-aralan muna natin ang tungkol sa marka ng hayop. At sa ating pagpapatuloy, mali ang pagkakaintindi ng sanlibutan sa marka ng hayop. At sabihin pa na ang markang ito ay kasalukuyan ng laganap sa mundo. Maraming tao ang hindi nakakaalam na sila pala ay nagtataglay na ng markang ito. Ang sabi ng Diyos sa Revelations 14 verses 9 up to 10 ay ganito: Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay makakaranas ng matinding galit ng Diyos sa kasalukuyan at sa darating na paghukom. At ipinaliliwanag din ng Biblia na ang mga tatanggap ng galit ng Diyos ay ang mga anak ng pagsuway. Those who will receive the wrath of God are called the sons of disobedience. Mababasa natin to sa Ephesians 5 verse 6 at Colossians 3 verse 6. Ang marka ng hayop o mark of the beast ay related o may kaugnayan sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. Suriin po natin saglit ang ating mga natutunan so far. Number 1. Nalaman natin na ang unang hayop na tinutukoy sa Revelations 13 ay may kapangyarihan o impluensya sa pandaigdigang ekonomiya, militar at politikal na tinatawag ng mga Bible scholar na Revived Roman Empire. At ayon na rin sa propesiyang nakasulat sa Biblia sa Book of Revelations chapter 13 at Daniel chapter 7. Number 2, ang pangalawang hayop na tinutukoy sa Revelations 13 ay ang Antikristo na pamumunuan ang isang malawakang huwad na Kristyanismo na magtutulak sa mga tao para sumamba sa unang hayop at tumanggap ng marka nito o ang tinatawag na Mark of the Beast. Number 3, nalaman din natin na pagdaan ng mga panahon ang lahat ng maliliit at malalaki, mayayaman at mga dukha at ang mga laya at mga alipin ay hindi makakabili o makakapagbili maliban na lang na sila ay tumanggap ng tanda o marka ng hayop. Number 4, nalaman din natin na ang barcode, credit card, debit card, computer chip o RFID chip, national ID system o ang biometric fingerprint scanning ay hindi mismo ang marka ng hayop. Sa halip, ang mga bagay na ito na nabanggit ay may posibilidad na magamit ng unang hayop upang ipatupad ang kanyang layunin na ipagbawal ang pagbili at makapagbili sa mga taong walang tanda ng hayop o mark of the beast. Number 5, nalaman din natin na kung sino man ang sasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tatanggap ng tanda o marka nito sa kanyang kamay o sa kanyang noo ay makakaranas ng galit ng Diyos. Number 6, nalaman din natin na ang makakaranas ng galit ng Diyos ay ang mga anak ng pagsuway. Ito yung mga tumanggap ng tanda ng hayop o mark of the beast. Number 7, at higit sa lahat, nalaman natin na ang marka ng hayop o mark of the beast ay laganap na ngayon sa mundo at maaaring hindi alam ng isang individual na mayroon na pala siya nito. Ang marka o tanda ng hayop ay may kaugnayan sa pagsuway. Basahin ninyo sa Ephesians 5 verse 6 at Colossians 3 verse 6. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Para malaman natin ang kahulugan ng pagsuway na binabanggit, kinakailangan natin alamin kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ang buong kasulatan ay kinasiya ng Diyos, kaya hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sa ating katanungan para lubos nating maintindihan ang mga propesiya at malaman ang katotohanan. Kung nais nating maunawaan ang kahulugan ng Mark of the Beast, kailangan natin alamin ang sinasabi ng banal na kasulatan at hayaan ang salita ng Diyos ang magpaliwanag. Pansinin natin kung paano inilarawan ang marka o tanda ng hayop. Sa Revelations 13 verse 16, binabanggit na ang huwad at bulaang propeta ang naging sanhi upang ang lahat ng tao ay tumanggap ng marka ng pagsuway sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. Ngayon naman ay tunghayan natin ang sinasabi ng Deuteronomy 6 kung saan binabanggit naman ang isang tanda o marka na mula sa Diyos na dapat ay nasa inyong mga kamay at sa inyong noo. Pagkatapos ipahayag ang 10 utos sa chapter 5, ganito naman ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 8. And these words which I command thee this day shall be in thine heart,
and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Sa Tagalog, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Inaasahan ng Diyos na ang kanyang mga utos ay nasa ating mga kamay at nasa ating mga noo sa pagitan ng ating mga mata. Baka meron naman magtanong, ang ibig ba sabihin nito, Brad, itatali ang kopya ng 10 utos sa kanang kamay? O kaya itatali ang 10 utos sa noo sa pagitan ng mga mata? Hindi po ganoon ang ibig sabihin. Hindi po literal na itatali ang physical copy ng commandments ng Diyos sa kamay o noo. Tandaan po natin na madalas mangusap ang Diyos ng patalinghaga. Maging si Jesucristo ay madalas gumamit ng talinghaga sa kanyang pangangaral. Sa halip, ang ibig sabihin ng tanda sa kamay at noo ay pagsunod sa mga utos. Ang kamay ay simbolo ng ating paggawa at kung ano ang ating ikinikilos. Ang noo naman ay kumakatawan sa nilalaman ng ating isip at kung saan nakatuon ang ating pansin sa pamamagitan ng ating mga mata. Ang kautusan ng Diyos ay dapat lang na natatali sa ating mga kamay at noo. Nang sa ganoon, ang lahat ng ating ginagawa at iniisip, tayo ay obedient o nakasusunod sa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ilang beses pa natin makikita sa Biblia ang pagpapayo sa mga tao na ang mga utos ng Diyos ay nararapat lamang na makita sa paggawa at pagkilos niya na simbolo ng kamay at kanyang pag-iisip at atensyon na kumakatawan naman sa noo sa pagitan ng kanyang mga mata. Mababasa natin ito sa Deuteronomy 11 verse 18, Exodus 13 verse 9. Hayaan natin na ang Biblia ang magpaliwanag mismo ng kanyang sariling pahayag, simbolo at mga talinghaga. Kapag mayroong pinatutungkulan ng Diyos sa kamay at noo ng tao, ito ay may kaugnayan sa kautusan ng ating sinusunod. Ang pagkakaroon ng tanda o marka sa kamay at noo ay may kinalaman sa kung sino nga ba ang sinusunod ng tao sa kanyang paggawa at pagkilos at debosyon. Kung ang Diyos ba at ang kanyang mga utos ang ating sinusunod o tayo ay sumusuway at sumusunod sa Diyos-Diyosa ng sanlibutan. Ang kahulugan ng pagkakaroon ng tanda ng hayop o mark of the beast sa kanang kamay at noo ng tao ay ang pagsuway sa kautusan ng Diyos at pagpapakita ng pagbabaliwala sa otoridad at kapangyarihan ng dakilang lumikha sa buhay ng tao. Imbes na ang tanda ng Diyos na pagsunod sa kautusan ng manatili sa kamay at noo, ang tinanggap ng mga anak ng pagsuway ay tanda ng hayop o mark of the beast. Ito ang kanilang sinunod, kaya ang pagkakakilanlan ng hayop at otoridad o kapangyarihan nito ay makikita sa kanilang uri ng pamumuhay, mga gawi, pagkilos, asal at pag-uugali. At nalaman naman natin na ang mga tatanggap ng galit ng Diyos ay ang mga anak ng pagsuway. Mababasa natin ito sa Ephesians 5 verse 6 at Colossians 3 verse 6. Nawa ay may panibago kayong natutunan sa ating ginawang pag-aaral tungkol sa Mark of the Beast ng Revelations 13. Abangan niyo ang pag-aaral natin tungkol sa 666, ang bilang ng pagkakakilanlan sa Antikristo. Hanggang sa muli.